Nakakatamad magsimba. Saka na lamang ako sisimba. Pwede namang bumawi. Nasabi naman natin yan o naramdaman na natin. I believe oo. Madalang or should I say walang Kristiyano na hindi nakaranas ng katamaran sa pagdalo sa mga gawain. Pero bakit ba sinabi ng Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag kaligtaan ang pagtitipon? Isang bagay lang na gusto kong i-share para sa ating lahat. Bakit ba sinabi na huwag kaligtaan ang pagtitipon? Ibig sabihin, inilagay siya sa Biblia dahil napakahalaga nito. The moment na tumigil ka sa pagdalo, para mo na rin pinigilan ang sarili mo sa paglago. Pwede mo namang sabihin na, pwede naman akong lumago kahit na pa-absent ako. Oo, bakit hindi? Pwede naman. Pero gaano ka katatag para tumagal nang wala ang community ng mga anak ng Diyos? Alam mo, ika nga, hindi mo kayang panatilihin ang iyong alab kung ang panggatong ay iisa. So, ang aking lamang tanong, ano ang dahilan mo at hindi ka nadalo? Bakit? Ano ang mas malaking bagay, mas mabigat na bagay, o mas mahalagang bagay kesa sa makinig at pakainin ang espiritual mong buhay? Siyempre, maliban doon sa mga activities, sa mga out of town, sa mga trabahong hindi mo pwedeng absenan. Pero yung nasa bahay ka lang, ang punto is puyat ka, pagod, tinatamad, hindi nagising. I don't think nakatanggap-tanggap yan sa Panginoon kapag tinanong ng Diyos tayo kung bakit tinatamad kang sumimba. Ang aking tanong, napapaano ka kapatid? Bakit ayaw mong mag-church? Napaka-importante ng community na kapwa mangungumusta, mananalangin, tatapik sa balikat mo, sabay-sabay kayong papalakpak para sa Panginoon, sabay-sabay kayong mananalangin at magpupuri sa Panginoon. Napakalaking kalakasan ang pwede nitong maidulot. Ganyan kahalaga ang Hebrews chapter 10 verse 25. Mapapalakas tayo dahil hindi porke napunta ka ng church malakas ka. Kailangan mong pumunta ng church para makipag-isa sa mga taong malalakas ang espiritualidad upang palakasin din tayo. Sabi ng Biblia, huwag nating kaligtaan ang mga pagtitipon upang maging kalakasan natin sila at tayo maging kalakasan nila. Magpalakasan tayo sa isa't isa.